Mula kay Melvs Castle mga kapatid, sabi rito muntikan daw tayong bombahin. No? Hindi ko alam mga kapatid kung may katotohanan ito pero panoorin na lamang natin at bigyan natin ng reaction video. No, sabi rito lalayas daw tayo o bobombahin nila. Ayan, no? Sabi sa title. Pagbabantayan ng China, umatras daw ng kusa ang Philippine Air Force versus China. Mga tol, no? Ulitin natin mga kapatid, tayo ay magbibigay lamang ng reaksyon at komentaryo sa mga video mapapanood natin pero hindi ako nagbabalita sa inyo. Okay? Hindi ito news mga tol, ha? Tayo ay magnonood lamang ng video, sabay nating panonoorin. Pwedeng sabay din tayo magkomento, ikaw sa comment section sa ibaba. Ako naman gamit tong mikropono. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. China attack helicopter, pinagbantaang bobombahin daw ang Philippine Air Force. Kaya natakot tayo, ano bias? Yan ang sabi nila. Base sa bidyong inilabas ng Chinese Foreign Ministry, pinangkaraw ng Philippine Air Force patrol aircraft na iligal na pumasok sa Chinese territory. Pero hindi daw yan hinayaan ng China mangyari. So ito yung inilabas nilang video kamakailan mga kapatid, nung ang kanilang PLA helicopter ay lumapit sa atin within 3 meters at pumaibabaw pa sa eroplano natin. No? Ito yun. Di ba kung nakikita natin may nagkakamera dun sa helicopter nila. So etong lumalabas na to, ito yung ibinabalita nila sa kanilang mga mamamayan para ipalabas mga kapatid na sobrang angas nila at tayo ay tinatakot lang nila at pinapalayas lang nila, no? Sinalubong daw tayo, pinagbantaan at binalaan, inescortan pala yun. Oo, sa claim ng China matagumpay daw tayong napalayas. Ilan beses daw kasi tayong niradyohan at binalaan na ang provocative actions ng PAP ay mauuwi sa gulo. Pag may nangyari daw masama sa buhay natin, wala daw kasalanan doon ng China dahil nagmatigas ang ulo tayo. Kaya napilitan daw tayong lumayas. November 22. Philippine military aircraft N-22, you are endangering the security of the Chinese reefs. Wow, tayo pa talaga nag-endanger. Leave immediately and get far off so as to avoid any misunderstanding. Sabing ganon. You are endangering the security of the Chinese reef. Leave immediately and get far off, so as to avoid any misunderstanding. 菲律宾飞机，我是中国海军无两舰。 So ito yung aeroplano ng BFAR. 你已侵 Ano? Ito yung sinasabi nila. 菲律宾飞机， Soldier, Philippine aircraft, this is China's Navy Frigate 552. 我是中国海军无两舰。你已侵犯中国领。 You have violated Chinese airspace, no? Tigas na mukha, di ba? Leave immediately. Chinese airspace mga tol, baho di masinlok. Chinese airspace. 空，立即离开，立即离开。 Tinawag na katawa-tawa ni Defense Secretary Gibo Chodoro tong PLA Navy helicopter. Napakalaking fake news daw, tayo, aatras, nahihibang na daw ang China. Una, hindi tayo nagsisimula ng gulo o nagfo-provoke. Pangalawa, pinapalagan nga namin kayo, china-challenge. Tapos sasabihin nyo na duduwag kami at lumayas kami. Napaka-imposible daw na urungan ng Pilipinas labanan niyang mga Chinese. Wala, umiiwas lang tayo sa gulo pero hindi natin naatrasan yung mga yan. Diba? Kapag lumalapit sila rito sa ating dalampasigan mga tol, eto mga Coast Guard natin talagang todo pagpapalaya sa kanila eh. That's provocative. All our efforts to resupply provocative and violation of their sovereignty. Paano yun? How will that affect in any way yung operations natin doon? To include yung mga joint sales natin with our allies? Walang epekto to sa operations natin. At kung tatawagin po tayong provocative, ang provocative kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila o Tama. mangisda tayo doon. Tama. Sila ang nangihimasok dito. So, paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. Kasi nga mga kapatid, mga abnoy nga yung mga yun eh. Imagine mo di ba? Sila yung pumapasok sa AEZ natin tapos tayo yung provocative sa kanila. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila, Oo. lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyang mga salita. It leaves us really doubting where they are coming from and what kind of sincerity they are proving to the Filipino people with these kinds of statements. Wala na, may mga sira na talaga sa kaisipan yung mga yun mga tol eh. No? Talagang ang gusto nila kasi mga kapatid,
No, kilalanin sila ng daigdig bilang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. No, wala na silang kinatatakutan, ultimo international law binabaliwala nila. Though minsan ginagamit nila yung international law para pumabor sa kanila, di ba? Katulad na lamang halimbawa ng mga regulations. Kapag ang Pilipinas medyo napapalapit sa kanila dahil sa pagtataboy, gumagamit sila ng mga sumunod daw tayo, mag-comply daw tayo sa mga international regulations. Pero kapag sila, mga kapatid, binabangga tayo, lahat ng mga sinasabi nila limot. Wala lahat yon sa kaisipan nila. UNCLOS, ay ba? Signatory state sila dyan. Pero hindi nila kinikilala yung sinasabi ng UNCLOS na etong mga bansang to sa South China Sea may mga 200 nautical miles yan. Wala, binabaliwala nila yon mga tol. Di ba? International law nga, binabaliwala rin nila eh. Tapos biruin mo airspace ng China, Baho de Masinloc, airspace ng China yon. Di ba? Doon pa lang makikita mo na yung kalokohan nila eh. Sobrang dami na ngang fake news ngayon ng China. Pati yung sinasabi nilang pagmamayari daw nila yung Palawan, kalat na sa social media. Pero pinabulaanan yan ng pinaka-professional na historian sa buong Pilipinas. Sobrang ka-fake newsan na raw yan. Nakakatakot lang daw ang China dahil napakadami ng pinagkakalat na hindi totoong kwento. Wala na, palala yung tama nito mga to. So, historically, what we can say was that yung Palawan, I think some parts of it was even part of the Sultanate of Sulu. Pero hindi siya naging part ng China. And that, I think that is false. 1947, they started itong ganitong claim na kine-claim na nila yung mga seas near Palawan. No? Pero mo 1947. Yung 9-dash line na tinatawag natin. Doon lang nagsimula yun, 1947. So, the problem was, this is deeply embedded. This distortion of history is already deeply embedded in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila ever since from the 1940s. So, ang hirap niyang, para sa kanila, di ba sabi nga ni Goebbels, di ba? A repeated lie becomes the truth. Since the 1940s, yan Repeated lie becomes the truth. ang sinasabi sa Chinese people, na-embed na yun. Kaya ang hirap for them talaga, totoo talaga to. Nakakaawa Pero mo mula nung 1947, nung imbentohin nila yung 9-dash line nila, alam ko mga tol, 11-dash line pa yun pero naging 9-dash line. Pero mo from 1947, umaandar yung 9-dash line nila ng ilang dekada. Tapos nitong kapakailan lang, kung nagkakamali, 2023 o 2024, di ba? Biglang naging 10-dash line. Bigla na lang nilang binago mga tol nang wala man lang kinukonsulta na kahit ano. 'Di ba? Bigla na lang nilang binago at ginawa nilang 10-dash line. No, 'yun ang pinapaniwalaan ngayon ng kanilang mga citizen, 'di ba? Tapos nito, biglang may lumalabas ngayon na balita o biglang lumalabas ngayon ng claim mula din sa kanila na etong Palawan ay parte ng kanilang bansa, 'di ba? Kapag pinaulit-ulit nila 'yon mga tol, para sa kaisipan nila nagiging totoo na 'yon. Katulad na lamang nung 1947, day 1, sinimulan nilang gumuhit ng imaginary line nila na 9-dash line o atin to. Since day 1, 1947 nila, nung inimbento nila yon, magpahanggang ngayon, tumatak na sa isip nila yon. At grabe na yung paniniwala nila na talagang meron silang pag-aari dyan. Biruin mo, Baho de Masinloc, mga kapatid, airspace daw nila. lang ang China. Pinapalabas sa mundo na duwag tayo at hindi natin sila lalabanan. Sa Typhoon missile nga, hindi kayo magkandaw gagay. Kayo, ano masasabi nyo sa panibagong fake news na naman ng Chinese Foreign Ministry? Kailangan talaga nating palakasin yung ating puwersa. Kasi mga tol, 'di ba, kung ikiniklaim natin etong West Philippine Sea bilang bahagi ng ating soberanya, jurisdiction natin 'yan, meron tayong pananagutang protektahan 'yan. Pero paano natin poprotektahan yung ating mga nasasakupan kung wala rin tayong kakayanan? 'Di ba? Maaagaw at maaagaw sa atin 'yan ng ibang bansa na hindi kumikilala sa batas kung kaya nila tayong brasuhin. Kaya nila tayong ipagtabuyan, mga tol. Halimbawa na lang, no, in reality, kaya kang palayasin
ng nagkiklaim sa bahay mo kahit wala siyang dokumento sa pamamagitan ng pananakot sa iyo. No, bigyan kita ng example. 'Di ba? Meron kang titulo sa bahay mo. No, matagal 'yun ang bahay yan. Biglang may nagpunta sa iyo mga armado. Sabihin, umalis ka rito. Amin to. Pag di ka umalis, manganganib ang buhay mo at pamilya mo. Eh ikaw bilang isang tao, anong gagawin mo? Wala na, bitawan mo na lang 'yun kaysa manganib ka. 'Di ba? Aalis ka na lang. Ganon mga tol eh. Ganon ang ginagawa ng China. 'Di ba? Ginagamitan nila ng puwersa yung ibang mga bansang maliliit para makuha nila kung ano yung gusto nilang kunin. Ngayon tayo, mga kapatid, no, nagpapalakas tayo ng puwersa. Gumagawa tayo ng mga pamamaraan, aksyon. Nakikipag-alyansa tayo sa mga malalaking bansa para mapigil o kahit papano magkaroon ng harang, 'di ba? Balakid sa China na ipurso nila yung kanilang pagnanais na angkinin itong buong karagatan na to. Di lang naman tayo naapektuhan mga kapatid, pati mga ibang bansa. Apektado rin sila doon nga sa kiniklaim ng China na 10-dash line nila. Di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.